Ang huling parte ng Dark Knight Trilogy na ang The Dark Knight Rises ang Tagalog recap natin ngayong araw mga Juan. Ito ay isang sci-fi action thriller DC film na pinagbibidahan ni Christian Bale at na-release sa taong 2012. Mag-relax at mag-enjoy sa ating palabas at let's put a smile on that face. Ang CIA sa Uzbekistan ay niligtas ang physicist na si Dr. Pavel mula sa mga mercenary ni Bane at sinakay silang lahat sa eroplano nila. Ngunit ang isa pala sa mga ito ay si Bane mismo at ang iba pang mga mercenary niya sa kanilang eroplano ay pinagbabaril ang mga CIA agent sa loob. Pagtanggal ng gapos ni Bane ay nagkabit ang mga tauhan niya ng mga hook sa eroplano ng CIA. Pagkatapos ay nagpasok ang mga ito ng katawan ng isang lalaki upang ilipat ni Bane ang dugo ni Dr. Pavel papunta rito, upang sa pagbagsak ng eroplano ay mapeke nila ang pagkamatay ng doktor. Makalipas ang 8 taon mula nang namatay ang dating district attorney ng Gotham na si Harvey Dent ay hindi na rin nagpakita si Batman. Si Mayor Anthony Garcia ay nagdaos ng event sa tapat ng Wayne Manor para kay Harvey dahil mula nang namatay siya ay nagkaroon na ng kapayapaan sa syudad nila. Nang si Commissioner James Gordon na ang nagbibigay ng speech sa event, nais na niyang sabihin roon ang katotohanan tungkol sa district attorney mula sa speech letter na sinulat niya. Pero naisip ni Gordon na hindi pa yun ang tamang panahon. Samantala ang congressman ng Gotham ay tila naakit sa isang maid ng event. Ilang saglit ay inutusan ito ni Alfred Pennyworth na magdala ng pagkain sa silid ni Bruce Wayne. Kalaunan ay napansin ng bida na kinuha at sinuot ng babae ang necklace ng kanyang ina na nakatabi sa kanilang safe box. Ngunit agad na sinipa nito ang baston niya at umalis sa mansyon. Pagkatapos ay tinanggal ng babae ang disguise niya upang makasakay sa kotse ng congressman paalis ng lugar. Maya-maya ay ni-report ni Officer John Blake sa commissioner na biglang nawala ang congressman pag-alis nito sa event kanina. Kinaumagahan ay nakakita sina Officer Blake ng binatilyo na nalunod mula sa sewers. Dahil kilala niya ito ay pumunta siya sa orphanage na pinagmula ng binatilyo. Ngunit sinabi ng pari sa kanya na pinaalis na nila roon ang binatilyo dahil kinakapos na sila ng pondo mula nang hindi na sila sinusuportahan ng Wayne Foundation. Kinausap naman ni Blake sa orphanage ang nakababatang kapatid ng binatilyo. Pinaliwanag nitong karamihan sa mga nasa wastong edad na napinaalis ng orphanage ay pumupunta sa sewer dahil nagkakaroon raw sila ng magandang trabaho doon. Samantala si Bruce ay nalaman sa system niya na ang pangalan ng babaeng magnanakaw kagabi ay si Selina Kyle. Ang tunay na pakay pala nito ay kunin ang mga fingerprint niya mula sa safe box. Kinagabihan sa isang bar kasama ang congressman ay nakipagkita si Selina sa lalaking si Stryver upang ibigay dito ang mga fingerprint ni Bruce. Pero dahil ayaw nitong ibigay sa kanya ang clean slate device bilang kabayaran at plano pang patumba siya sa mga tauhan nito, sinadya ni Selina na kulangan ng thumb fingerprint ang film at pinagamit niya sa lalaki ang dala niyang cellphone upang ipadala ito roon ng kaibigan niyang si Jen. Pagkatapos ay binunyag ng babae na pinaghahanap na pala ng mga kapulisan ang congressman at cellphone nito ang ginamit ni Stryver. Mabilis na sinugod ng mga SWAT ang bar at magaling na kinalaban ni Selina sina Stryver at pinagbabaril ang ilang mga mercenary ng lalaki sa paligid. Pagpasok ng mga pulis sa loob ay nakita ni Officer Blake ang congressman sa sahig at si Selina ay nakalabas na roon. Habang ang mga SWAT ay hinabol sa likod ng bar ang mga mercenary ni Stryver at nakipagbarilan sa mga ito. Nang napansin ni Commissioner Gordon na may mga pumasok sa kalapit na manhole ay agad na pinasok niya ito kasama ng ilang tauhan niya. Subalit pinasabugan ng mga kalaban ang mga kapulisan ni Gordon at mabilis na tinumba siya ng mga ito. Dinala ang commissioner ng mga mercenary sa hideout nila sa loob ng sewer kung saan may malaking construction operation sila. Hinarap si Gordon sa kanilang boss na si Bane at nakuha nito sa kanya ang speech letter niya tungkol kay Harvey. Pero nagawang makatalo ni Gordon sa kanal at bago siya tuluyang makalayo ay nabaril siya ng mga mercenary ni Bane. Maya-maya ay nakita ni Blake ang commissioner sa exit ng tunnel na nag-aagaw buhay. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kinaumagahan ay pumunta ang pulis sa Wayne Manor upang kausapin si Bruce. Sinabi niya sa bida ang sitwasyon ni Gordon sa ospital at ang pagbanggit nito tungkol kay Bane. Nasabi pa ni Blake na pareho sila ni Bruce na naging ulila sa mga magulang sa murang edad at tinatago ang galit sa pagngiti. Kaya't nang nakita niya si Bruce ay agad na narealize niyang siya si Batman. Ngayon ay kailangan na si Batman ng Gotham at dapat na siyang bumalik upang labanan si Bane na ang bagong banta sa syudad nila. Agad na umalis si Bruce upang magpa-check up ng paa niya sa ospital kung saan nakakonfine si Gordon. Pagkatapos ay nagsuot siya ng ski mask at pinuntahan ang commissioner sa silid niya.
Kinumbinsi rin si Batman ni Gordon na bumalik na ng Gotham upang labanan si Bane at ang binubuo nitong hukbo. Maya-maya ay pumunta si Bruce sa isang charity ball upang puntahan roon si Selina na nalaman niya ang lokasyon mula sa tracking device na nasa necklace. Pagkatapos ay kinuha ng bida ang kwenta sa babae at nakaharap niya si Miranda Tate na ang nag-host ng charity ball. Nais raw niya na mag-invest sa clean energy project ng Wayne Enterprise pero agad na tinanggihan siya ni Bruce. Sa sunod na araw ay pinuntahan niya si Lucius Fox sa Applied Science Department nila. Pinakita sa kanya nito ang bagong disenyo niyang high-tech na aircraft na ang The Bot. Gumagana raw ang lahat ng features ng aircraft maliban sa sirang autopilot system nito. Pagsapit ng gabi ay nagsuot si Bruce ng high-tech na brace sa binti na nagpalakas sa paa niya at nakalakad na siya muli ng walang baston. Dahil naman sa malalim na pag-research ni Alfred ay nalaman niyang si Bane ay nakulong sa kulungan na ang The Pit. Hindi nagtagal ay nagawa niyang makatakas roon at naging miyembro ng League of Shadows. Sinanay rin si Bane ng dating mentor ni Bruce na si Ra's al Ghul ngunit kalaunan ay tiniwalag siya sa grupo. Sa sunod na araw sa Gotham Stock Exchange, ang mga armadong mercenary ni Bane ay sinugod ang pasilidad at pinagbabaril ang mga equipment roon pati na ang ilang empleyado sa paligid. Habang ang kalaban ay inatake ang mga security personnel sa entrance at madaling pinatumba ang mga ito. Mabilis na rumesponde ang napakaraming kapulisan sa harap ng Stock Exchange na pinangungunahan ni Deputy Commissioner Foley. Si Bane naman ay pinasimulan i-hack ang system ng pasilidad. Pagkatapos ay mabilis na lumabas ng gusali ang buong grupo nila na nakasakay sa mga motor habang may mga dalang hostage at tinatapos ang pag-hack nila mula sa tablet. Dito na nagpakita muli ang Dark Knight at hinabol niya sina Bane sakay ng kanyang Batpod. Ngunit si Foley ay sinabihan ng lahat ng kapulisan niya na huwag nang habulin ang mga mercenary at mag-focus sa pagtugis kay Batman dahil sa pagpatay niya noon kay Harvey Dent. Nagawang makuha ng bida ang hostage sa isang lalaki at napabagsak sa motor nito. Subalit napansin niyang natapos na ang pag-hack nila sa system ng Stock Exchange. Ilang saglit ay napaligiran na si Batman ng napakaraming kapulisan ng Gotham sa buong paligid. Pero pinasabog niya ang ramp sa kalapit na truck at ginamit ito upang makatakas sa mga pulis. Pumasok ang Dark Knight sa isang iskinita at sumakay sa kanyang malaking bat aircraft upang tuluyang makatakas sa mga kapulisan ni Foley. Sa sunod na eksena ang businessman na si John Daggett na ang boss ni Stryver ay mabilis na inatake ni Selina habang suot ang kanyang Catwoman suit. Nais niyang kunin sa lalaki ang clean slate drive at nang tinutukan siya ni Stryver ay mabilis na sinipa niya siya. Pagkatapos ay nilabas ni Selina si Daggett ng mansyon at inamin nito na wala sa kanya ang drive. Biglang napalibutan ang babae ng mga mercenary ni Bane at buong lakas na kinalaban niya ang mga ito. Dumating roon si Batman at tinulungan niya si Catwoman na kalabanin ang napakaraming tauhan ni Bane sa paligid. Magaling na pinatumba ng dalawa ang karamihan sa mga armadong mercenary at nang dumating na sa lugar si Bane ay pinagbabaril sila ng mga tauhan niya. Agad na tumalon sina Selina at Batman sa kanyang aircraft upang makaalis ng lugar. Nang binabanan ng bida ang babae malayo sa mga kalaban ay tinanong niya siya kung anong ginawa niya sa fingerprint ni Bruce Wayne. Sumagot si Selina na binente niya ang mga fingerprint kay Daggett kapalit ng clean slate drive ngunit wala ito sa kanya at hindi niya alam kung anong plano ng lalaki sa mga fingerprints. Maya-maya pagbalik ng bida sa kanyang Batcave ay sinabihan siya ni Alfred na nangangamba raw siyang maaaring mapaslang si Bruce ni Bane. Dahil ito ay may malakas na pangangatawan at may sobrang galing na combat skills. Kung hindi titigil si Bruce sa pagiging Batman ay magre-resign na raw si Alfred bilang butler dahil ayaw niyang maglibing muli ng isa pang miyembro ng Wayne family. Sumagot si Bruce na walang kabuluhan ang buhay niya kung hihinto na siyang maging si Batman dahil wala na rin si Rachel Dawes na dapat na ang magiging asawa niya balang araw. Pero binunyag ni Alfred na may sinulat na liham si Rachel noon para kay Bruce na sinasabi ng babae na mas pinili nitong pakasalan si Harvey kaysa sa kanya. Upang hindi masaktan ng bida ay sinunog raw ito ni Alfred. Labis na kinagalit ni Bruce ang nasabi ng kanyang butler at pinaalis niya siya ng Wayne Manor. Sa sunod na araw ay binalita ni Lucius kay Bruce na gamit ang nanakaw na fingerprint niya ay nagawang mabankrupt ni Bane ang Wayne Enterprise mula sa Stock Exchange at ngayon ay mapupunta na sa kamay ni Daggett ang buong kumpanya. Pero naisipan ni Bruce na ipakita kay Miranda Tate ang kanilang clean energy project. Sa sunod na eksena ay kasama si Miranda ay dinala siya ni Lucius sa sekretong pasilidad ng kanilang fusion reactor machine na nasa ilalim ng ilog. Upang kung mapunta sa masamang kamay ang device ay mababaha nila ang buong pasilidad ng tubig. Pinaliwanag ng bida sa babae na maaaring gamitin ang fusion reactor ng mga kalaban upang gawing nuclear bomb. Pero napagdesisyonan niyang ipagkatiwala ang device at ang Wayne Enterprise kay Miranda upang masigurado ang safety nito. Maya-maya nang dumalo sa board meeting si Bruce ay galit na pinaalis siya roon ni Daggett dahil hindi na raw niya pagmamay-ari ang kumpanya.
Nagreklamo naman ang lalaki kay Bane kung bakit nasa board si Miranda at wala siyang full control sa Wayne Enterprise. Inamin ni Bane na ginamit lang niya si Daggett para sa malaking plano nila sa Gotham at mabilis na tinapos ang lalaki. Maya-maya ay ni-report ni Blake ang pagkamatay ni Daggett sa commissioner at ang pagkadiskubre niya sa koneksyon ng construction company ng businessman sa mga tunnel at sewer ng Gotham. Natuwa si Gordon sa nagawa ni Blake at agad na pre-nomote niya siya bilang detective at inatasan nito pati si Foley na hanapin si Bane sa mga tunnel ng syudad. Si Bruce naman ay pinuntahan ang apartment ni Selina upang sabihin sa babae na ang kaibigan raw niyang si Batman ay nais makipagkita sa kanya. Kinagabihan ay sinuot na ni Bruce ang kanyang Batman suit at nakipagkita kay Selina. Sinabi niya sa babae na mabibigay niya rito ang drive kung matuturo niya ang lokasyon ng hideout ni Bane. Agad na sumang-ayon si Selina sa kanya at habang papunta sa lokasyon ng kalaban ay may nakaharap silang mga armadong mercenary na madali nilang napatumba ng Dark Knight, subalit nagawa siyang ikulong ng babae sa isang chamber kung nasaan mismo si Bane dahil yun raw ang paraan niya upang hindi na siya tugisin ng mga ito. Binunyag naman ng kalaban na alam pala niya na si Bruce Wayne si Batman na kinagulat ni Selina. Binigay ng bida ang buong lakas niya sa pakikipagtunggali kay Bane habang pinapanood ng babae ang laban nila. Ngunit kahit anong gawin niya ay labis na nahihirapan siyang makipaglaban sa dating miyembro ng League of Shadows at madali siyang nabubugbog ni Bane dahil sa pambihirang lakas niya. Matapang na nakipagtunggali pa rin ang Dark Knight sa kalaban habang pinapaliwanag nito na naparoon siya upang tapusin ang plano ni Ra's al Ghul sa Gotham. Naisipan ni Bruce na patayin ang mga ilaw sa chamber gamit ang device niya. Subalit nagawa pa rin siyang makita ni Bane sa dilim at pinagsusuntok pagkatapos ay binalian ng likod gamit ang tuhod niya. Ilang saglit ay binunyag ng kalaban na ang hideout nila ay nasa ilalim pala ng Applied Science Department ng Wayne Enterprise at kinuha nila roon ang mga tumbler ni Bruce. Sa sunod na araw ay dinala ang bida ng mga mercenary ni Bane sa tila impyernong kulungan na ang The Pit, kung saan ang tanging paraan lang upang makalaya ay umakyat sa napakataas na pit roon. Samantala si Selina sa airport ay plano ng umalis ng Gotham. Pero nakita siya ni Detective Blake at agad na hinarang. Dahil sa mga pagnanakaw na nagawa ng babae noon ay pinakulong siya ni Blake sa Blackgate Prison. Samantala si Bruce ay ginagamot ng isang preso ng kulungan. Ilang saglit ay nakita nilang may nagtatangkang umakyat sa pit upang makatakas roon subalit agad na nabigo ito at nahulog. Maya-maya sina Bane ay pumunta sa board meeting ng Wayne Enterprise. Kasama ang isang board member pati na sina Lucius at Miranda ay dinala nila sila sa pasilidad ng fusion reactor. Agad na ni-report ni Foley sa commissioner ang pagkidnap ni Bane kina Lucius at galit na pinagutos niyang papuntahin ang lahat ng mga kapulisan sa mga tunnel at sewer ng Gotham. Si Bane naman ay sinabihan sina Lucius na i-activate ang machine gamit ang mga fingerprints nila ni Miranda. Sa sunod na eksena ay mabilis na sumugod ang lahat ng mga kapulisan ng Gotham sa mga tunnel at mga sewers ng syudad. Sa kasalukuyan na iyon ng kalaban ay sinabihan si Dr. Pavel na gawing nuclear bomb ang fusion reactor machine. Maya-maya ay may napansin si Blake na kahina-hinalang mga lalaki at nang inatake siya ng mga ito ay magaling na napatumba niya sila. Dahil naman nakakita siya roon ng mga materyales upang makagawa ng mga bomba ay na-realize niyang plano ni Bane na pasabugin ang entrance ng mga tunnel upang ikulong ang mga pulis sa loob. Nagmadaling ni-report ito ni Blake kay Foley ngunit sa kasalukuyan na iyon sina Bane ay pumunta sa isang football game ng Gotham at pinasabog ang malaking parte ng football field. Nagpasabog rin ang kalaban sa iba't ibang parte ng syudad na kinawasak ng napakaraming mga istruktura, mga gusali at mga kalsada, pati ang mga tulay palabas ng Gotham ay pinasabog rin ni Bane. Ang kinakatayuan naman ni Mayor Garcia sa football game ay sumabog rin. Ang lahat ng mga kapulisan ni na Commissioner Gordon ay nakulong nga sa mga tunnel dahil sa pagsabog ng lahat ng mga exit roon. Ilang saglit ay inanunsyo ni Bane sa mga taong dumalo sa football game at sa mga telebisyon ng Gotham na sila na ng grupo niya ang magkokontrol sa syudad nila. Pagkatapos ay pinagpaliwanag niya si Dr. Pavel na may tinago silang malaking nuclear bomb na siya lang ang makakapagpahinto at agad na tinapos ito ni Bane. Simula raw sa araw na yon ay papairali na ang martial law sa Gotham. Ang detonator ng bomba ay binigay niya sa isang citizen ng syudad at kapag may nakialam sa kanila na mga tagalabas ng Gotham, o may magtangkang lumikas ay pipindutin ng citizen na ito ang detonator. Maya-maya ay sinugod ng 2 tauhan ni Bane ang ospital kung nasaan ang commissioner habang si Detective Blake ay nagmadaling pumunta rin roon. Pero nagawang mapatumba ni Gordon ang 2 kalaban bago pa makapasok si Blake sa silid niya. Sa sunod na araw ay pumunta ang grupo ni Bane sa tapat ng Blackgate Prison kung saan nakakulong ang karamihan sa mga napakulong ng dating district attorney na si Harvey Dent at binasa niya sa publiko ang sinulat na speech ni Gordon. Nakasaad rito ang pagbunyag ng commissioner sa mga krimen na nagawa ni Harvey noon.
Ang pagligtas ni Batman sa kanyang anak pati na ang pag-resign niya bilang police commissioner ng Gotham. Pagkatapos ay pinasabog nila ang tarangkahan ng kulungan at inatake ang mga bantay roon upang patakasin ang lahat ng mga bilanggo at bigyan ng mga sandata. Sa sunod na eksena ay tinugis ng mga mercenary ang mga oposisyon na lumalaban sa kanila. Si Jonathan Crane ay tinalaga ni Bane upang magsagawa ng mga public trial para sa mga mayayaman na pinalayas nila sa mga mansyon ng mga ito, pati na para sa mga lalabag sa martial law nila. Samantala si Bruce sa kulungan, nakwento sa kanya ng kasama niyang preso na noon ang isang mercenary ay na-inlove sa anak ng warlord, ngunit kalaunan ang warlord ay pinakulong ang anak niya sa pit at doon pinanganak ang sanggol nila ng mercenary. Isang araw ang bata ay prinotektahan ng isang preso matapos na atakihin ang ina niya ng iba pang mga bilanggo. Dumating naman ang araw na nagawang makaakyat ng bata sa pit ng walang tali habang ang protector niya ay kinalaban ng napakaraming preso ng kulungan. Ilang saglit nang inangat ng kasamang preso ni Bruce ang katawan niya gamit ang lubid upang gumaling ang kanyang likod. Bigla niyang na-realize na si Ra's al Ghul ang mercenary at si Bane ang anak nito na magpapatuloy ng adhikain ng League of Shadows. Lumipas ang ilang araw ay gumaling na ang likod ng bida at dahil napapanood niya sa balita ang mga nangyayari sa Gotham, nagsimula na siyang magsumikap na magpalakas muli ng pangangatawan. Pagkatapos ay sinubukan na ni Bruce na umakyat sa pit, subalit kahit binigay na niya ang buong lakas ay agad na bumagsak siya rito ng nakatali. Makalipas ang 3 buwan, ang mga kapulisan na natrap sa mga tunnel ay sinusuplayan ni na Blake ng mga pagkain at gamot. Ang mga special forces naman ng ibang syudad ay nagkunwari na magde-deliver ng mga pagkain sa Gotham upang makapasok. Nakipag-isa sila sa nabuong grupo ni na Commissioner Gordon kasama sina Foley at Detective Blake. Maya-maya ang nuclear bomb ni na Bane na sinakay nila ng truck ay palihim na hinanap ni na Blake ngunit ang natatagpuan lang nila ay mga decoy trucks. Isang araw kasama ang mga special ops ay pumunta sina Blake sa isang gusali kung saan namamalagi sina Lucius at Miranda pati na ang ilang mga mamamayan ng Gotham. Pinaliwanag sa kanila ng dalawa na ang fusion reactor ay hindi lang ginawang bomba ni Bane kundi ginawa pa itong time bomb na sasabog sa loob ng 23 days. Subalit natuntun sila roon ng mga mercenary ni Bane at napatumba ang ilan sa mga kasamahan ni na Blake. Ang isa pa ay agad na tinapos ng kalaban at ang karamihan sa mga taong namalaging sa gusali ay pinabitin sa taas ng isang tulay. Napanood ito ni Bruce sa balita at mas lalong nagpursigi siyang magpalakas ng katawan. Ngunit nang sinubukan niyang umakyat uli sa pit ay agad na nahulog pa rin siya roon. Sa sunod na eksena si Stryver ay sinalang na rin sa hearing ni Crane. Hinusgahan niya ang lalaki ng pagpapatapon sa nagyayalong ilog ng Gotham ngunit agad na nahulog siya rito. Lumipas ang ilang araw ay sinabihan ng bida ng isa pang preso na kaya siya nabibigong umakyat sa pit ay dahil hindi siya natatakot mamatay. Importanteng magkaroon si Bruce ng takot mamatay dahil ito ang magbibigay ng lakas sa kanya upang magtagumpay. Katulad ng pagtalon ng bata noon sa pit ng walang lubid, kinaumagahan ay nag-impake na si Bruce at nagsimula na siyang subukan muling umakyat sa pit ng walang tali upang makaalis na sa kulungan, habang ang mga preso ay sumisigaw sa kanya ng katagang rise ng maraming beses. Buong lakas na nagpatuloy ang bida sa pag-angat sa pit hanggang sa kalaunan ay nagtagumpay na rin siyang makalabas roon at hinulog ang lubid na nasa taas para sa iba pang mga preso. Pagbalik ni Bruce sa Gotham ay pinuntahan niya si Selina upang ibigay ang clean slate drive kapalit ng pagtulong nito na mapuntahan si Lucius. Nagtaka ang babae kung bakit may tiwala pa rin si Bruce sa kanya at sinabi niyang dahil alam niya na may kabaitan siya. Alam rin niyang gagamitin ni Selina ang drive upang mabura ang lahat ng data nito sa buong mundo at makapagsimula ng mapayapang buhay. Dahil naman isang araw na lang at sasabog na ang nuclear bomb ay kasama si Miranda ay mas nagpursigi sina Gordon na hanapin ang truck na kinalalagyan ng bomba. Ngunit kalaunan ay nadakip silang lahat ng mga mercenary ni Bane. Ilang saglit si Bruce ay nagpahuli sa mga kalaban upang makapunta kay Lucius. Pinatumba ni Selina ang ilan sa mga mercenary nang sa gayon ay matulungan nila si Lucius na makatakas roon. Pagkatapos ay kinuha ni na Bruce ang tinago niyang bot aircraft at bumalik sa Batcave upang kumuha ng mga gadgets kasama ang Batman suit niya. Sa sunod na eksena ay hinatulan ni Crane ang commissioner ng pagkakatapon sa nagyayelong ilog ng syudad. Pero mabilis na pinabagsak ni Batman ang karamihan sa mga mercenary ni Bane at binigyan niya si Gordon ng flare. Pinaliyab at tinapon niya ito at biglang nagliyab ang simbolo ni Batman sa taas ng tulay bilang mensahe sa mga mamamayan ng Gotham na huwag mawalan ng pag-asa. Binigyan pa ng bida ang commissioner ng device na makakapag-block ng signal sa detonator ng bomba ni na Bane. Maya-maya ay pinagamit ni Batman kay Selina ang kanyang Batpod bilang kabayaran sa pagtulong nito sa kanya at upang makaalis na siya ng syudad. Samantala si Blake ay sinubukan palikasin ang mga pulis sa loob ng tunnel subalit agad na napigilan siya ng mga tauhan ni Bane.
Pero dumating roon ang Dark Knight at ginulpi niya mag-isa ang karamihan sa mga kalaban sa paligid hanggang sa napabagsak na niya ang mga ito. Pinatumba ni Blake ang huling mercenary at pinasabog ni Batman ang mga debris na nakaharang sa tunnel gamit ang kanyang bot aircraft. Sa wakas ay nakalabas na roon ang lahat ng mga kapulisan ng Gotham. Kinaumagahan ay ilang oras na lang ay sasabog na ang nuclear bomb. Ang libu-libong kapulisan ng syudad na pinangungunahan ni Deputy Commissioner Foley ay hinarap ang grupo ni Bane at ang malaking hukbo nila ng mga mercenary. Ang mga cannon sa mga tumbler ni Bane ay nakahanda ng pasabugan sina Foley pero mabilis na winasak ni Batman ang mga ito. Dito na nagsimula ang matinding gera ng lahat ng mga kapulisan ng Gotham laban sa hukbo ng mga mercenary ni Bane at sa mga preso ng Blackgate Prison. Sa kasalukuyan na yun si Lucius ay sinubukan i-stabilize ang bomba habang ang commissioner ay hinahanap pa rin ang bomba sa mga truck ng mga kalaban. Kalaunan sa gitna ng gera ng mga kapulisan ay hinarap ni Batman si Bane upang makipagtuos uli rito sa pangalawang pagkakataon. Sa patuloy na paghahanap naman ni Gordon sa nuclear bomb ay sa wakas ay nagawa niyang makasakay sa truck kung nasaan nakatabi ang bomba. Samantala si Batman ay binigay ang buong lakas sa pakikipagtunggali sa kalaban. Subalit nagagawa pa rin siyang ma-overpower ni Bane dahil sa sobrang lakas na pangangatawan niya at napakagaling na combat skills. Gayunpaman ay matapang na kinalaban pa rin ng bida si Bane hanggang sa hindi nagtagal ay bahagyang nasira niya ang metal na mask nito. Dito na bumaliktad ang sitwasyon at nagagawa ng makalamang ni Batman sa pakikipagtunggali sa kalaban dahil agad na nanghina na siya. Galit na inatake pa rin ni Bane si Batman kahit palabis na nahihirapan sa sitwasyon niya pero magaling na nagugulpi siya ng bida at nagagawa pang mapabagsak ng napakadali. Tinanong niya sa kalaban kung nasaan ang detonator subalit agad na sinaksak siya ni Miranda at binunyag na nasa kanya pala ang device. Pinaliwanag ng babae na ang pangalan niya ay Talia Al Ghul na ang anak ni Ra's al Ghul. Siya ang batang nakatakas noon sa pit dahil sa tulong ng protector niya na si Bane. Inayos ni Talia ang metal na mask ng lalaki at tinali niya si Batman. Nang pinindot ng babae ang detonator ay hindi ito gumana dahil na-block na ni Gordon ang signal nito gamit ang device nila. Agad na umalis si Talia ng lugar gamit ang kanilang tumbler at binaril si Foley sa daan. Pagkatapos ay sumakay siya sa truck kung nasaan ang nuclear bomb nila. Samantala si Detective Blake kasama ang mga bata sa orphanage at ang maraming mamamayan ng Gotham ay kinumbinsi ang mga pulis sa kabilang parte ng huling tulay na padaanin sila. Ngunit galit na tumanggi sa kanya ang pulis at nang sinubukan ni Blake na lumapit ay pinasabog ng mga ito ang maliit na parte ng tulay. Samantala nang tatapusin na ni Bane si Batman ay mabilis na pinasabugan nito ni Selina gamit ang Batpod. Agad na sumakay ang bida ng kanyang aircraft upang habulin sa truck si Talia at si Selina ay pinasabog ang isang tumbler ng mga kalaban. Nang inatake si Batman ng mga homing missile ng mga mercenary ay nagawa niyang ipatama ang mga ito sa mga gusali pati na sa mga kalaban upang pasabugin ang mga tumbler nila. Mabilis na pinasabugan ng bida ang truck ni Talia at bumagsak ito sa mababang parte ng kalsada. Ngunit bago mamatay ang babae ay naset na pala niya ang pasilidad ng fusion reactor upang bahain ito ng tubig mula sa ilog at hindi na ma-stabilize ni Lucius ang nuclear bomb. Agad na nagkabit ng hook si Batman sa bomba na may halos 2 minuto na lang na nalalabi. Kahit pasira ang autopilot ng kanyang aircraft ay plano niyang ilipad ang nuclear bomb palayo ng syudad. Pero sinabihan siya ni Gordon na dapat malaman ng mga tao kung sino ang nagligtas sa kanila. Sumagot ang bida na siya ang batang kinomfort niya noong namatay ang mga magulang niya at na-realize ng commissioner na si Bruce Wayne ng Batman. Sinimulan ng ilipad ng Dark Knight ang bomba palayo ng Gotham gamit ang kanyang bot aircraft. Hindi nagtagal nang nalayo na ni Bruce ang nuclear bomb sa syudad nila ay sumabog na ito pati ang kanyang aircraft sa karagatan. Labis na natuwa ang mga mamamayan ng Gotham dahil hindi sumabog sa syudad nila ang bomba. Sa sunod na araw ay nagpatayo ang commissioner ng estatwa ni Batman dahil sa kabayanihan na nagawa niya para sa Gotham. Maya-maya sa labas ng Wayne Manor kasama si Alfred ay nagdaos sina Lucius ng memorial service para kay Bruce. Sa Wayne Enterprise naman ay binasa ng lawyer ni Bruce ang kanyang last will testament. Nakasaad dito na binibigay na niya ang Wayne Manor sa orphanage ng Gotham na pinangalanan niyang Martha and Thomas Wayne Home for Children. Ang lahat ng ari-arian naman ni Bruce ay iniiwan na raw niya sa kanyang butler. Isang araw ay sinabihan si Lucius ng mga tauhan niya na nilagyan ni Bruce ng autopilot system patch ang kanilang aircraft 6 months ago. Samantala si Alfred nang pumunta sa isang restaurant sa Florence, France, nakita niya roon ang bida na tila mapayapa nang namumuhay kasama si Selina. Si Gordon naman ay masayang nakita na maayos na muli ang bot signal nila. Sa huling eksena si Blake na nag-resign na sa Gotham Police Department ay nakatanggap ng inheritance mula kay Bruce sa ilalim ng legal name niyang Robin. Nang pinuntahan niya ang coordinates na binigay sa kanya mula sa bag ay ito pala ang Batcave ni Batman.
Lumalabas na si Robin ang napili ni Bruce upang palitan siya bilang ang bagong protector ng Gotham. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.